Mas magandang kapusin ng hangin sa digmaan kesa manatiling buhay sa palad ng dayuhan. Kung panaginip lang ang pag-asa, nauunlad ang bayan. Tayo'y managinip hanggang makita si kamatayan. Inang bayan, paano nga ba bibigyan ng kalayaan kung mga mandirigma ay nakahubling kamay sa bilangguan at iba'y itinapon na parang dahong sigwa sa kagubatan? Hindi magtatagal ang pinagtipos ng datahan. Marahil bawat isa'y mag-aalipuyong alabok na lamang kapag walang ni isa ang magising sa katotohanan. Kaya oras na siguro para mulatin at harapin ang totoong kagigisnan. Mga bayani natin sa Pilipinas, dekada na ang nakalipas, siya'y nagpakita ng katapangan na walang kupas, na lumaban para sa bansa na di siyang patas. Makisig na lapu-lapu, kauna-unahang bayani, kalaban niya'y walang pinatbat na ganti, hilig manakop at mangapi. Ating bayan ay di hamak na ligtas sa kanyang bisig. Tulad ni Rizal, di namatay nang walang iniiwan sapagkat siya'y nagunita sa kasaysayan, nagbahagi ng kahalagahan at nagpahiwatig ng liham na makabuluhan. Andres Bonifacio, ama ng Katipunan, di nagpatalo at siya'y lumaban, kanyang pinangiral ang kalayaan, ni walang bahid ng takot sa dayuhan. Di magpapahuli, Apolinario Mabini, isang lumpo, ngunit ubod ng talino, himagsikan na siyang tagapayo. Talo? Sa kanya'y wala ito sa bokabulyaro. At Manuel Quezon, na di nakapagdigma, tinuring ding bayani, kahit di kasama, bagamat siya'y nagtaguyod ng wikang pambansa, siya'y huwaran na magiting dakila. Sila'y nadapa at nasugatan, hatol man sa kanila'y kamatayan. Pagbangon natin ang kanilang iniwan, na tayo'y maging mandirigma at magpatuloy sa laban na kanilang sinimulan.